Moist at pino yung texture, kaya gagamit tayo dito ng cake flour at lulutuin natin ito sa ating oven at lulutuin din natin ito sa ating steamer. Kaya wag na nating patagalin ito, simula na po na. Kailangan natin dito yung lutong-luto talaga na lakatan na saging. Lakatan po yung tawag dito sa amin. At sa ating 1 kilo na harina ay kailangan natin dito maglagay ng 500 grams ng ating saging. At durugin lang po natin ito ng pino, gamit lang po yung ating tinidor. At pagkatapos ay isit aside lang muna natin ito. Step number 1 ay gagawa muna tayo ng ating buttermilk substitute. Dito ay kailangan natin ng 1 cup evaporated milk at 2 tablespoon ng ating suka. Ito rin ay nakapagdagdag lambot or moist ng ating banana cake. At pagkatapos ay isit aside lang muna natin. Step number 2 tayo, paghalu-haluin natin yung ating mga dry ingredients. Dito meron po tayong 3 and 1/2 cup ng ating white sugar, 8 cups ng ating cake flour at salain lang po natin ito para wala pong mga bilog-bilog yung ating harina. At maglagay tayo dito ng half tablespoon ng ating baking soda at 2 tablespoon plus 1 teaspoon ng ating baking powder. At maglagay din tayo dito mga palangga ng cinnamon powder. At i-mix lang muna natin. Kung wala talaga kayong cake flour, ay pwedeng-pwede talaga dito yung all-purpose natin na harina. At dito naman tayo sa ating step number 3. Dito po tayo sa ating mga wet ingredients. Pagsamasamahin po natin yung ating mga wet ingredients, kailangan natin dito ng 5 piraso ng large na itlog. At maglagay tayo dito ng 1 tablespoon ng ating rock salt. At maglagay din tayo ng 1 tablespoon ng vanilla. 1 cup ng oil, pero mamaya lang po natin ito ilagay yung ating mantika. At maglagay tayo ng 1 cup of evaporated milk. At siyempre, haluin muna natin ito. Tunawin muna natin yung ating asin. At pagkatapos dito ay yung ginawa natin kanina na buttermilk substitute ay ilagay na po natin dito. Huwag lang po kayong magtakabat na gaganyan po yung ating gatas or yung ginawaan po nating buttermilk substitute. Natural lang po yan mga palangga, parang nagkurta ba? Yung tinatawag namin sa amin dito, nagkurta. At ilagay na po natin dito sa ating pinagsamasamang mga dry ingredients. At ilagay na natin yung 1 cup na oil. At isunod na din natin dito yung ating saging. At haluin lang po natin ito hanggang sa mag-well combine at wag lang po natin itong i-overmix mga palangga. Pwede kayong mag-add dito ng walnuts, chocolate chips, cashew nuts. Ako mga palangga, hindi na po ako nagdagdag ng mga ganyan para hindi na po lumaki yung aking costing. Kayo depende na po sa inyo. At para naman sa lulutuin natin sa ating steamer ay gagamit na po tayo dito ng medium sizes ng ating photo molder at 2 ounce ng ating cupcake liner at kailangan po ay kulong-kulo na po yung ating tubig bago po natin ito isalang at yung ating apoy dito ay medyo malakas po. Sa pinakamalakas po ng aking butane ko po ito niluto sa loob ng 13 minutes. At dito ay nakadalawang batch po ako, nakadalawang salang po ako at 38 pieces po yung nagawa natin sa ating medium sizes ng ating photo molder sa ating niluto sa steamer. At yung binta namin dito ay 3 420 or 3 420 po, 320. At dito meron akong 3 ounce ng ating mamon molder. At nilagyan ko din ng cupcake liner na 3 ounce din yung sizes. At lulutuin natin ito mga palangga sa ating electric oven na may preheated 190 degrees Celsius for 25 minutes. At dito sa ating 3 ounce ay nakagawa lang po tayo dito ng 12 lang na piraso or 12 pieces lang po. At para may ideya din kayo, yung bintahan namin dito ay 10 piso po yung isa. Kayo ha, depende na po talaga yan sa costing ninyo kung magkano po yung bintahan ninyo dito. At yung natira nating mixture ay dito po natin lulutuin sa ating loaf bread molder. Banyahan lang natin ito ng shortening at lagyan natin ng bandang gilid at saka yung kanyang ilalim ng parchment paper na may sizes po na 8 and 1/2 by 3. At dito naman, kayo na din yung bahala kung magkano yung bintahan ninyo dito kasi nga hindi tayo magkapareho ng prices na binibilhan po natin sa ating mga ingredients. Magkaiba-iba po talaga.
At yung natira nating mixture ay hatiin lang po natin dito sa dalawa po nating molder at lutuin natin ito sa may preheated na 200 degrees Celsius sa loob ng 40 minutos. Pwede po natin itong tingnan para malaman po natin kung ito'y luto na gamit lang po yung ating barbecue stick. Ito wala na pong basa na mixture na sumama sa ating barbecue stick. Ibig sabihin ay lutong-luto na po ito. Ayan, tingnan po natin yung ating lutong steamer. Ayay, napakabango po. Ang bango-bango po talaga ng ating banana cake. Ito ay hintayin lang po natin ito na lumamig bago po natin ito i-release sa ating molder at bago po natin ito slicein. Yung slice namin dito is 8 pesos po yung bintahan namin. Yung isang buo naman ay 60 to 70 pesos po yung bintahan natin. At ito pwede din natin itong lutuin sa ating steamer. Malakas din ang apoy at nasa 50 minutes to 60 minutes po ang pagluto natin dito kasi makapal po ito eh. Sana nagustuhan po ninyo ating video for today at sana nakatulong na rin. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod pa nating mga video recipe ng ating mga tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat. Bye-bye.